Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. May tanong dito sa comment section pa rin ng ating usapin tungkol po sa pagsasangla. Dito, ito yung bagay na dapat maunawaan po ng mga kapatiran natin kaugnay po sa pagsasangla po. Kasi nung natalakay ko po na ang isinasangla po kapalit ng utang ay hindi mo pwedeng pakinabangan yung isinangla sa'yo. Kasi papasok talaga yung riba. So ano ba yung pagsasangla? Kasi po, ang original talaga niyan, yung pagsasangla, ay kapag may tao kasi na gustong umutang at maglalakbay ng malayo, so siyempre kailangan mo magpaiwan sa kanya ng isasangla niya bilang garantor na kung hindi man siya makauwi, makabalik agad, ay may pwede kang balikan yung isasangla niya na gamit. Pwede mong magawing pambayad niya yon. Hindi naman po negosyo yan eh. Kasi kung tutuusin, hihiram lang naman yung tao sa'yo. Tapos, dahil nga, gusto mo makasigurado na makabayad siya, so kailangan mo ng isasangla niya. Kailangan yung isasangla niya may halaga. At dapat mas mahal siya doon sa pera na inutang. Kasi kung mas mababa, lugi ka pag hindi siya nakabayad. Diba? So, dahil dito, may nag-comment, dahil kayo papaliwanag natin para mas maintindihan. Kasi, ang akala ng mga kapatiran natin, negosyo tong bagay na to. Sabi ng Ustad, pagkikinabangan din niya yung pera ko. Paano yung kita ng pera ko na ginamit niya sa pagdinegosyo? Hindi na lang magsangla kung wala pakinabang sa iyo. So, ito yung hindi maunawaan ng mga kapatiran natin sa batas ng pagsasangla. Inuulit ko, yung tao na yan, pumunta sa'yo para umutang. Para umutang siya. Then, siyempre, ang original na batas niya sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag maglalakbay yung tao, mag-iiwan ng isasangla niya. Parehanun, makbud. Yung isasangla, yun yung hahawakan ng inutangan ng pera. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, nakasangla ang kanyang panangga sa labanan sa isang Hudyo. Pati Propeta sallallahu alaihi wasallam nagsasangla. Pero ang kondisyon sa sangla, kapalit ng utang na pera, hindi pwedeng pakinabangan yung sinangla. Kalibawa, sinangla sa'yo yung bahay, hindi mo pwedeng tirahan. Hindi mo pwedeng pakinabangan yung bahay, hindi mo pwedeng paupahan. Garantor lang yun eh. Kung magiging marumi yun, ang mahalaga is nakasangla yun. Ang motor, sasakyan, bahay, kailangan hindi mo siya pwede pakinabangan. Hihintay mo yung panahon na mabayaran ng tao yung utang niya. Okay? Pag hindi siya nakabayad ng utang sa usapan ninyo na panahon, dito babalikan mo yung sinangla. Doon mo kukunin yung pambayad niya. Kasi kaya nga may sinangla eh. So yun yung dapat na maunawaan natin. Kasi kung tutuusin, kung papahiramin mo yung tao at hindi mo napahirapan, hindi mo na kailangan ng rahan. Hindi mo na kailangan ng sasangla niya. Pahiramin mo na lang siya ng 50,000, pahiramin mo na lang siya ng 10,000, hindi mo na kailangan ipasangla sa kanya yung bahay niya. Hindi mo na kailangan ipasangla sa kanya yung lupa niya, yung kanyang sasakyan, at pagkikinabangan mo. Okay? Kasi ang tao na yan pumunta sa'yo para humiram. Kaya ka humingi ng isasangla niya para makasigurado ka na kung hindi siya makabayad, may babalikan ka. Diba? Pero yung nangyayari sa atin, pinakikinabangan yung isinangla. Yung lupa na sinangla sa kanya, isinangla sa'yo, pagkikinabangan mo. Kapalit mong utang. Pagkatapos ng ilang taon, kumita ka doon, o hindi ka man kumita, yung bahay na sinangla sa'yo, tinirhan mo, kumita ka man doon o hindi, basta pinakinabangan mo, yun yung tubo niya. Yan yung sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Lahat ng pautang na may dagdag na pakinabang, basta may pakinabang na dagdag, hindi naman kailangan ng dagdag na pera. Basta pinakinabangan mo yung may dagdag na pakinabang, papasok talaga yung riba dito. Kaya hindi yan negosyo. Hindi yan negosyo na pinahiram ko siya, paano naman yung ano ko, yung pera ko pinagamit ko, bakit hindi ko pakinabangan yung hindi sinangla niya sa akin? Kasi yun ang akala natin, negosyo. Hindi po. Humiram yung tao sa'yo. Humiram siya. Tapos yung bagay na iniwan niya sa'yo, garantor yun. Pag hindi siya nakabayad, balikan mo yun. Pero hindi mo pwede pakinabangan yun. Pwede mo pakinabangan yun kung magdadagdag ka ng pera para dagdag na yun. Sabihin mo, magrerenta ako dito sa'yo, sa bahay mo, pero hindi yun kasama sa kondisyon ng pagpapautang, kundi magrerenta ka dun sa bahay niya. So, babayaran mo yun. Pero yung kapalit ng utang, pag ikinabangan mo yung bahay niya, yun yung haram. So, naway man naunawaan nyo po ang batas ng pagsasangla. Hindi po ito pagdinegosyo.
na sinangla yung lupa, pinagkakitaan yung lupa, sinangla yung bahay, tinirahan yung bahay, sinangla yung sasakyan, ginamit yung sasakyan o ginawang service o kaya ay pinarintahan o kaya ay pinamasada. So hindi, haram po yan kasi yun yung dagdag na ng pera na pinautang mo, pinakinabangan mo yung lupa, pinakinabangan mo yung bahay, pinakinabangan mo yung sasakyan, yun yung riba dito. Kung totoo, sabi ko nga, pahiramin mo na lang, wag mo na siyang paiwanin ng sasangla niya para kung magtitiwala ka sa kanya, then after ng usapan, bawiin mo yung utang niya. Ganun lang. Para hindi kayo papasok sa riba. Unawin ang unawaan ang bagay na ito. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.